Hello pong muli mga kabayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat saan sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ngayon po mga kabayan, talagang nakatutok po sila sa impeachment ngayon, di ba? Napakagaling po ng timing, di ba? Pinag-uusapan po sa buong bansa ang GAA, ang ginawa nila sa BICAM Committee, di ba? Na talagang natuklasan ng mga Pilipino, ang mga blanco, pero ngayon na-twist agad nila sa impeachment. Ngayon po, painggan po natin ang isang congressman po, ang isa pong congressman ng party list, ang Duterte Youth po mga tambay. I think ito po si Congressman Cardema mga tambay ng Duterte Youth. At talagang dito po in-interview po siya ni Karen Davila o Avila o Davila. Talagang dito kay Karen makikita po natin na talagang gustong-gusto niyang ma-impeach din po yata ang Vice President. Gigil na gigil din po yata si Karen mga kabayan. Kaya lang napakagaling po nito ni Congressman Cardema dahil nga sa institusyon po ng Kamara ay meron pong rules na sinusunod. Di po ba? Kasi po ang sinasabi po dito ni Congressman, gusto nyo i-impeach ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Pero hindi nyo binigyan ng fair justice, mga katambay. Kasi hindi man lang daw pinatawag ang Vice President dito po sa kanilang institusyon, dito po sa House in Committee in Justice para makasagot ang Vice President dito sa kanilang mga paratang na sinasabing paglabag daw po o korupsyon sa kanyang confidential fund mga kabayan. Dito po sa House Committee in Justice nila mga kabayan. Kaya po ano sinasabi ni Congressman Cardema, talagang ang rules hindi na po sinusunod. Matagal na naman po hindi sinusunod ang rules ng institusyon ng Kamara. Magmula po nung pumasok yata ang bagong Pilipinas, wala na pong sinusunod na mga batas at rules mga kababayan, lalo kung hindi po papabor sa kanila. Pakinggan po natin ang napakaganda po sagot nito po ni Youth Party List po, ni Duterte Youth Party List po mga kababayan, kay Karen Davila, na real talk po siya. But Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the ERAP story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun. Yes, ma'am. But in other words, Congress those votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people. Yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be, pwede namang kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, ba't hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Ang kinakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session can decide outrightly that Sara Duterte should be impeached without hearing her side? That's my last question, if you can answer quickly. Nakita niyo po, ini-interrupt ni Karen Davila. Nagsasalita pa po ang congressman. Tama po yun eh. Last day ng hearing nila. Di ba? Talagang minadali po nila ng Kongreso kasi ginagawa po nila yata itong pantakip sa mga issue nila. Di ba? Lalo sa kaperahan natin. Hindi man lang po ito nakarating sa House Committee in Justice nila, mga kabayan. Kaya po rito, makikita mo talaga yung demolition job na ginawa po nila. At dito rin po mga kabayan, meron po pasasabugin po rito. May pasasabugin po rito ang Duterte Youth na si Congressman Cardema. May pasasabugin po dito yung mga pumirma
napakalaking pera daw po ang naka-bonus. Bonus daw, pirma, nagkapera. Pumutok na po sa social media yan. 100 million to 150 million. Hindi bababa sa 50 million daw po ang isang pirma, mga kababayan. Pakinggan po natin. Ituloy po natin. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para at ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So, yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So, isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So, ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So, kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihira ang kaso mismo. On that note, I want to thank you so much for joining me today. We're glad to have your side, the Dutertes. Ayan, tama, nakita niyo po. Totoo po yun eh. Sinasabi po ng youth, ng Duterte youth na si Cardema. Hindi pa nahihiring ang kaso. In-impeach nyo na. Walang fair justice ang ginawa ng Kongreso, mga kabayan. Walang fair justice na hindi man lang po isinalang sa House Committee on Justice ng Kamara ang Vice President, mga kababayan. Yung ginawa po nilang hearing na bias na nakikita ng taong bayan doon sa Quadcom, hindi po yun ng justice. Hindi po yun ng Justice Committee na dapat po yung hearing yun, mga kababayan. Kasi impeachment na po pinag-uusapan dito eh. At minadali nila. At ngayon, nakita nyo po, pumutok na po. Yung pinatotohanan na rin po ng Duterte Youth na si Cardema o ang asawa po yata nito ang congressman o congressman din po yata siya, mga kababayan. Nakita nyo po, totoo po yung 777 daw po na how many millions? 21 millions pag sumama ka po dito sa sinasabi pong Martin Romualdez era, mga tambay, na tinatawag po ng Vice President na tambaluslos, mga kababayan. Nakita niyo po, hundreds of million ang promises para ma-release ang kanilang napakalaking mga pondo. Hindi bababa sa 100 milyon. At dito po sa last day of hearing session nila. At meron din daw po mga promises na naman for how many millions para po dito sa sinasabing nilagdaan, mga kababayan. Ito pong pirma nila para ma-impeach. Kasi in-impeach na po nila eh sa Kongreso ang Vice President. Ngayon po, para lang po ito maging makatotohanan at talagang pinali, kailangan din po itong dumaan dito po sa Senado. Kailangan din po ma-impeach din po sa Senado ang Vice President, mga kababayan. Ganito po katindi, no? Pera na naman po ang pumutok dahil po sa sinasabi nga po natin na wala pong fair justice, wala pang investigasyon, hindi pa nag-hearing pero impeach na sa Kongreso.
Kaya nagugulat din po ang Duterte Youth. Bakit nangyari yon? Ni hindi man lang dumating sa House Committee Justice, sa House Committee in Justice ng Kamara, pero na-impeach nyo na. Saan ka nga naman nakakita? Pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa at binoto po ng mahigit 32 milyong Pilipino ang Vice President, samantalang sa Kamara, i-impeach mo ang isang Vice President na wala pang hearing, na hindi pa nila napapatunayan yung kanilang mga gawa-gawa daw na imbis na sinasabing ebidensya nila. Di po ba? Antimano, judgmental na agad sila. Di ba? Sabi nga, para kayong mga judgmental. Kayo na. Lahat ng piniresentan nyo na sinasabi nyo na magpapatotoo, kayo na rin po ang humatol. Kayo na rin. Na hindi pa na-hearing yan. Hindi pa napag-uusapan yan. At hindi pa nagpupunta dyan ang Vice President. Diyan sinasabi po ni Congressman Cardema, hindi pa nakakapunta sa House Committee in Justice ninyo sa Kamara. At nakakalungkot, di ba? 6 na taon na nakikipis bomb kayo. Sign na talagang kung himurin nyo po ang puwet o sinasabing wet po ng mga Duterte, mga tambay, natiis nyo po yun dahil sa pera. Talagang ganun po mga kababayan di ba? Pagdating sa pera. At talaga alam naman po natin, kaya nga po binansagan po silang Crocs. Mga buhaya ang bansag po sa kanila, di umano. Sa mga congressman, di po ba? Mga buhaya. Mga kababayan, ito po. Mga kababayan, ito po yung mga yung mga pumirma. Marami po yan. Pati po ang buong yung lahat po na nasa Quadcom at Tricom, pumirma po sila. Napakarami po nito. Ang mga nagpipirma, mga kababayan, napakarami. Naglabasa na po sa social media ang pumirma dito po sa mga congressman. Nadagdagan pa po ang pumirma, mga kababayan. Yung kahapon, ang pumirma ay 215. Ngayon po, nasa 230 plus na po. Kung hindi po nagkakamali ang inyong likod, ay nasa 239 po o 240 kung hindi po nagkakamali. Ito po, ilan po ito? Ito pong ano po ito? 10, 20, 40, 60 na po ito. Ilan po ito? 20, 40, 60, 80. 80 congressman po ito. Pera pa po dito yung mga nasa Quadcom. Napakarami po. Ito po, unang-una po siyempre yung representative po ng Akbayan Party List, yung nakangwe. Yung nakangwe po, ayun. Si Representative Cardema. Serdanya pala pangalan nito. Si Serdanya po. Si Percival Serdanya ay nakaganon mga tambay. Kauna-unahan pumirma rito yung anak ng Pangulo mga tambay. Pero naghugas kamay po ang Pangulo rito, mga kababayan. Hindi raw po niya alam at hindi niya pinag-uutos na gawin ito ng Kamara, mga kababayan. Siyempre, hindi ka naman pinapatulan ng... Wala naman pumapatol sa iyo Di ba? Kahit sabihin mo na hindi dapat i-impeach ang Vice President, may power ba yung boses mo, Mr. President? May sumusunod ba sa iyo na congressman, lalo ang speaker? Sinusunod ka ba? Mismo ang anak mo, hindi ka sinunod Di ba? Kaya nga yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, meron daw po tayong weak leader, mga kababayan. Hindi pa napapatunayan ang mga bintang sa Vice President, in-impeach na po sa Kongreso, sa Kamara, impeach na po. Ganun po sila katindi. Gumawa sila ng sinasabi ebidensya na walang hearing, walang pag-uusap sa House Committee in Justice nila. Walang pag-uusap, hindi pinatawag ang Vice President. Husgado ka na, impeach ka na. Ganun sila katindi. Ganon sila gumamit po ng batas, mga katambay, sa bagong Pilipinas. Sila po ang nasusunod, sila na rin po gumagawa ng mga kaso, at sila na rin po ang nag-hearing, at sila na rin po ang humuhusga, mga tambay, na hindi na po kailangan patawag ang Vice President. Ganon po sila katindi sa panahon po ngayon. Ito po, si Akbayan Party List. Tapos meron din po pala pumirma sa Davao, yung Davao del Sur, si John Tracy Gangas, Representative Joseph. Napakarami po ito. Ay ilalagay ko na lang po dito sa natin, mga kababayan.
yung mga pumirma. 200 plus po ang pumirma na po, 239 I think. Kaya dito po mga kababayan, yung nangyayari po, gamit na gamit po talaga ang pera ng bayan. Dito po sa impeachment po na ginawa po nila sa Vice President na hindi po nakakuha ng fair justice po sa Kamara ang Vice President. Wala man lang pong patawag, hindi man lang po nahiring, hindi man lang napag-usapan, nakaharap ang Vice President kahit ang mga abogado ng Vice President ay hindi man lang pinatawag dito sa House Committee on Justice ng Kamara. Nada! Basta tapos nila agad sila. You know? Buti na lang, inabutan po. Inabutan po ng break, ng recess ng Senado. Nag-recess na rin po sila. Kaya po sa June muli po ibubuksan ito. Kaya po mga kababayan, huwag po tayong pumayag mga kababayan na makabalik po ang mga kaalyado ng Pangulong Marcos. Pag nakabalik po ito, ayan po, ganyan po mararanasan natin ng ilang taon na hindi po sila marunong gumamit ng justice. Walang justice sa kanila. Kahit Vice President, hindi nakakakuha yata ng fair justice sa kanila. Vice President na po yan. Di lalo pa tayong maliliit na tao, tayong maliliit na Pilipino, maliit na mamamayang Pilipino, makakuha ba tayo ng fair justice sa kanila? Vice President nga, hindi nakakakuha Vice President na yan. Tapos, sila na naman sa halalan. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Huwag po natin, lalo po sa Senado, dahil impeach na po. Impeach na po sa Kongreso, kaya sa Senado na lang po ang iintayin po ng mga atat na atat magpa-impeach po sa Vice President. Nahandyan pa po, kasama po ang media. Nakita po natin ang mga media. Ito po ang mga senador na iiwasan po natin hanggat maaari, mga tambay. Yung mga senador na yan po ang pambato ng Pangulo. Kauna-unahan po si Lacson, Abalos, Binay, Villar, Cayetano, Marcos Aimee, Lapid, Tulfo, si Erwin Tulfo, Tolentino, Pacquiao, Soto, Bong Revilla, mga tambay. Iwasan po natin ito na makabalik po ito. Dahil kung makakabalik po ito, napakadali po nilang gawa ng masama ang Vice President, lalo sa impeachment. Dahil gumagana po at kumakalat ang pera. Ito lang po sa mga congressman. Magkano po yung sinasabi ni Mayor Magalong at ni Congressman Cardema? Magkano po? Hindi bababa sa 100 milyon pirma para ma-release ang kanilang mga pondo o mga pinapangako pong mga pera na gagamitin po nila di umano, lalo sa kampanyahan yata, mga kababayan. Di lalo na sa senador, kung merong umuugong na napakalalaking pera sa pirma para sa sinasabing impeachment sa Kamara, di lalo sa Senado, malaki ang posibilidad. Dito nga umuugong 100 to 150 million. Lalo sa Senado, 24 yan. Gano'n na lang po, mas malaki para lang po ma-impeach. Dahil nga dito sa demolition job na ginagawa sa mga Duterte, lalo sa Vice President, di ba? Dahil pagdating sa pera, tapos na po ang justice nila. Dahil dito, nakita nyo po, nagpirmahan ng mga congressman na wala pong hearing sa Committee on Justice. sa House Committee on Justice, hindi man lang nakarating. Ang VP Sara at ang kanyang mga abogado, hindi man lang nakarating doon. Tingnan nyo po yun. Nagawa nila ng paraan na ma-impeach ang isang Vice President. Di paano pa sa Senado? Paano pa sa Senado kung bilyon na pinag-uusapan? Ang isang pirma ron bilyon. Sige nga. Kung yung mga congressman, 100 plus million ang umuugong. Di po ba? Kaya nga po makatotohanan po yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos, di ba? 1 trillion budget. 1 trillion pagpapabagsak sa Vice President. Di po ba? Mag-isip-isip po tayo mga kababayan, kaya po lumalabas po kasi wala naman pong baho. Wala naman pong baho na mananatili pong nakatago. Aalingasaw po ito kasi mabaho. Aalingasaw kahit anong pilit gawin mo, itago ito. Kahit ito'y balutin mo pa ng balutin, i-tape mo pa na i-tape, sisingaw at sisingaw po ang mga baho nila mga kababayan. Kaya po dito po, nakita po natin pati po media ay talagang nakita natin si Karen. Si Karen na Davila o Abila, kung ano man ang last name niya, Abila yata.
nakita po natin mga kababayan, talagang nagkakaroon po siya na gigil na talagang gustong-gusto nang ma-impeach. Buti na lang po sa Senado. Kasi kung ito po ay nagkaroon pa sila ng pagkakataon, mga kababayan, magkakaroon na hearing sa Senado eh. Di ba? Kaya lang, hindi po pinag-aadya yan. Hindi po pinag-aadya ang masama. Kaya po, nagkaroon pa po sila ng break, recess. Kaya malalaman po natin yan. Darating po ang halalan. Tingnan po natin kung makabalik po sila, mga kababayan. Tingnan po natin, yung mga klase ng ganitong politiko, puro pera po ang dinala pong issue sa atin sa loob ng 3 taon. Pirmahan sa Kamara, mga tambay. Pera sa budget, ang ginagawa nila, mga blanco, pirma para makapagpabagsak na isang vice president. Mga proyektong inaanod ng baha, mga ginto natin sa Central Bank na nawawala. Pati ang ating PhilHealth na bangkarote na rin. Bangkarote na po yata ang PhilHealth dahil kinuhanan nila napakalaking pera. Paano pa kaya ang ating mga pensyon? Ang SSS natin at GSIS, pakikinabangan pa kaya natin dahil kinuhanan din nila ng malalaking bilyon? Yan po ang ginawang trabaho po nila sa atin, mga kababayan. At ang kahirapan, lalo ang pangakong bigas. Yan po ang mga ginawa po sa atin. Puro promises. Walang kamatayang promises. Puro pera ang kapalit. Puro pumapabor po sa kanila. Maraming salamat po. At maraming salamat po at tumatayo po't naninindigan ang Duterte Youth, mga tambay. Ang Duterte Youth ni dating Pangulong Duterte at Vice President Sara. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Congressman Cardema. At ang buo pong sumusuporta sa tama at may paninindigan at may yagbols na ayaw malugmok sa kumunoy ang Pilipinas. Meron pa rin po tayong mga politiko, mga kababayan, na hindi po silaw sa pera ng bayan. Pero nakita po natin ngayon, napatunayan po natin, napakarami po pala silaw sa pera ng bayan. Mahigit 200 ang pumirma po na walang fair justice na natanggap ang Vice President. Ni hindi man lang po nakarating sa House Committee nila, sa House Committee Injustice nila. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay at thank you po. At huwag po natin kalimutan, isama po natin sa balota, kauna-unahan po yan, ang Duterte Youth na naninindigan at lumalaban para sa tama. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Konting tiis na lang po. At hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingatan nawa.